Purihin natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At ngayong umaga ay ating pong tatalakayin ang paksa na ating sinimulan noong isang linggo. At ito po ay napakagandang mga talata na isinulat ni Pedro sa mga mananampalataya na noong araw na yun o panahon na yun, sila ay inuusig at bahagi ng pag-uusig sa kanila ay sila ay pinahihirapan at pinapapatay. Kaya ito ay isang napakagandang talata na bigyan tayo ng alaala para maiwasan po natin ang lumayo tayo sa kasalanan. At talata po na ito ay matatagpuan natin sa unang Pedro chapter 4 verse 1 to 6. Okay. Mangyari po na tayo ay tumayo at tayo po ay muling basahin sabay-sabay sapagkat nire-record po ito at pwede nyo pong balikan ito sa ating YouTube. Okay. 1 Peter chapter 4 verse 1 to 6. Dahil si Kristo nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kaya man ay dapat maging handa na magtiis. Sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumatalikod na sa kasalanan. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi nasa ng laman. Okay. Sapagkat ang mga panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na inumalingan ng mga hinting. Ano yun? Kahalayan, masasamang nasa ng laman, paglalasing, walang tigil na pagsasaya, pag-iinuman, kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay gaya kayo'y sinisiraan nila. Okay. Ngunit, mananagot sila sa Diyos na hahahato sa mga buhay at sa mga patay. Pinangaral din ang mabuting balita sa mga patay upang bagamat sila'y nahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ito po ang salita ng Panginoon. Bilang pag-review ay hayain nyo na mabilis nating banggitin. Last Sunday ay natalakay po natin ang isang writer na ang pangalan niya ay si Benny. Ito po ay tumutulong para sa atin na sa kanyang sulat na banggit niya po yung sinasabi the evil of sin o kasamaan ng kasalanan. Okay? At ayon nga po doon ay sabi niya, mas masahol pa raw po ito sa pagdurusa o sa paghihirap. At sabi, mas masahol pa raw ito sa kamatayan. At also, ito ay mas masahol sa diablo at mas masahol sa infierno. Okay? Pinapakita lang po talaga na napakasama ng kasalanan. Okay? At ang totoong mananampalataya, alam natin na tayo ay napupuot sa kasalanan, hindi tayo natutuwa kasi nga napakasama, no, di ba? At ang totoong mananampalataya ay tumatakas o nagpipli from sin, okay? Kagaya ng ginawa ni Joseph nung nihikayat siya ng asawa ni Paraon. Ang the best ay tumakas ka o hindi mo ipikit ang mata mo, okay? Kundi tumakas ka sa kasalanan. At ang totoong mananampalataya ay gusto niyang mapalaya siya to be free from sin. Okay? Sana ay yan ang bagamat ang Kristiyano ay hindi siya free from sin, pero napopuot siya, tumatakas siya sa kasalanan at gusto niyang makalaya. Okay? So, ang tanong natin last Sunday, paano natin may iwasan ang pagkakasala? Okay? Hindi kasi perfecto tayo bilang mananampalataya. Pero, bibigyan tayo ng panuntunan kung paano natin may iwasan. Ano ang kailangan natin para tayo ay makalayo sa kasalanan. Yan po ang mga mahalagang tanong. At bilang mga mananampalataya, hindi lang po pag New Year tayo nagkakaroon ng resolution, malimit naman ang resolution natin sa physical. Ayaw nating okay? Gusto natin ganito. Pero ang pangunahin natin dapat na pagsisikap sa buhay ay ang bawat mananampalataya ay maiwasan ang pagkakasala. Okay? So, yan po ang magandang New Year's resolution natin na every
hindi lang every New Year, kundi habang nabubuhay tayo, ay magsikap po tayo na makaiwas sa pagkakasala. Para raw po makaiwas tayo sa pagkakasala, meron pong tatlo na itinuro sa atin na suggestion na dapat tayong tumingin sa hinaharap. Kumbaga, ibig sabihin, aasahan nating may pagbabantay ang maaring dumating. Okay? Gaya nagkwentuhan kami ni Jimuel sa pagdadrive niya sa motor, pag may mga siksikan, ganyan, pag hindi nagbibigayan, alam nyo na, ano yung road rage, di ba? Laging drive, nagkaaway na, tama. So, lang, iwas ka na. Anticipate mo na. Okay? Pangalawa, ay dapat nating malaman ang kasalukuyan. Ibig sabihin, kung merong kasamaan, korupsyon, pagsisinungaling, kasamaan sa paligid mo, para madaig mo sila, sabi ng Biblia, daigin mo ng kabutihan ang kasamaan. Kung panay sila chismis, panay kasiraan sa trabaho, huwag kang gumaya. Magpakasipag ka. Okay? Pagkamat, pupulaan ka nila, bakit hindi ka sumasama? Pero yung po ang pamamaraan, daigin mo ng kabutihan ang kasamaan. Sabi ng Biblia, yan po yung pangkasalukuyan. Pero ang tinutukoy po ni Pedro sa ating pong talata ay hindi po yung pagtingin sa hinarap o pagtingin sa kasalukuyan, kundi yung dapat po tayong magbalik na ng look back. Okay? At dapat po tayo magkaroon ng magandang alaala. Okay? So, sa mga nakaraan natin, okay? Sa mga pangyayari, sa sinasabi ng Biblia, sa karanasan man natin, matuto tayo para maiwasan na natin, hindi na tayo umulit sa pagkakamali. Tama po ba? So, yan po yung sinasabi sa 1 Peter chapter 4. Kung tingnan nyo. Sabi niya, para sa Ginoo, sabi niya, upang wag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon. Yung nalalabing mong panahon ngayon, nakaraan na di ba? Imbis na gayahin mo pa yung ginawa mong masamang pita, yung masamang desire ng iyong puso, ay sabi, mamuhay ka sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Okay? So, yung nangyari sa nakaraan mo, matuto ka na. Kung ito ay nagpahamak sa iyo, hindi maganda naging resulta, ang gusto ng Panginoon ay you look back. Okay? At yung natitirang buhay mo mula ngayon, kung average natin is 80, sabi natin 100 ka na. Okay? Bihira yun. Gamitin mo na ang buhay mo sa pagsunod sa Panginoon. Okay? At binigyan din natin pansin, okay? So, ang makita natin dyan ay nananawagan, okay, si Pedro sa atin, naalalahanin natin ang ilang bagay na tutulong sa atin na maiwasan ang kasalanan. At dapat nating pamuhay, kanya ang natitirang bahagi ng ating buhay, na iwasan ang kasalanan at isabuhay ang salita ng Panginoon. Okay? So, yan po yung makikita natin na sinasabi ni Pablo, okay? At yan nga po yung sinasabi nga dyan sa 1 Peter chapter 4 verse 2, okay? At makikita natin ano ba yung pagtatagumpay, no, na sinasabi sa 1 Peter chapter 3 verse 18 to 22, na alam natin na si Jesus Christ ay nagtagumpay saan? Sa kasalanan. Siya rin po ay nagtagumpay laban sa puwersa ng demonyo sa impyerno, kasi noon namatay si Jesus Christ, pumunta siya. Yung espiritu niya ay pumunta, hindi namatay, kundi nangaral siya o nagpahayag siya sa demonyo. Akala ng demonyo, nagtagumpay sila, pero sila ay talunan. Okay? At yung pangatlo, ay napag-aralan din natin na si Jesus ay nagtagumpay laban sa paghahatol ng Diyos o about salvation. Ang salvation po kasi ay hindi po tayo iligtas ng Diyos sa kasalanan o sa diablo, kundi nililigtas tayo ng Diyos sa hatol ng Diyos. Okay? Gaya ng panahon ni Noe, makita natin. 120 years nangaral si Noe para magsisi yung mga tao. Ayaw nila. Sino na naligtas? Yung 8 miyembro kasama si Noe. Okay? At naligtas sila sa parusa ng Diyos. Hindi tumigil o hindi pinigil ng Diyos ang paghahatol niya sa makasalanan ka. Okay? Kaya yun din po ang ginawa ng Diyos.
yung hatol o yung parusa ng Diyos sa makasalanan, ibinuhos niya kay Jesus Christ. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun po ang napagtagumpayan ng Panginoon. Okay? At yung pang-apat ay nakamit niya, okay, ang pinakasukdulang kataas-taasang kapangyarihan, the ultimate supremacy. Okay? Kasi nga, nung sumunod ang Panginoon, nag-volunteer siya para bayaran ng kasalanan. Okay? Namatay siya, nagtagumpay siya sa diablo, at ngayon din tinanggap niya yung parusa ng Diyos. Okay? Anong nangyari sa kanya pagkatapos siyang mabuhay na muli? Siya, umakyat sa langit. Okay? Alam niyo po ba yung sinabi ng Panginoon, walang umakyat sa langit, kundi bumaba mula sa langit. Tama? Karamihan, kala natin ordinaryo nung. Ang ibig ko sabihin noon, karamihan ng mananampalataya, pag siya yung matay, akit sa langit. Ang kaibahan kay Jesus Christ, siya yung galing sa langit, bumaba at umakyat sa langit. Bakit? Babalik yung kaluwalhati ang mayroon siya noong una. Okay niyo po ba yun? So, yung po yung makikita natin na sabi siya'y nakaluklok sa kanan ng Diyos. Pinaglilingkuran siya ng mga anghel. Okay? Siya yung hari, priest, okay? Na hanggang ngayon ay naglilingkod at kaya nga ay nakamit niya yun. Yun ay nakamit niya pagkatapos niyang bumabas dito sa lupa. Labanan ng kasalanan, labanan ng pwersa ng diablo, at tanggapin yung parusa ng Diyos. Kumbaga sabihin bayad na. Yung dapat na parusa sa mga makasalanan, kinuha niya. Kaya, nagtagumpay siya. Natuwa ang Diyos sa kanya. Okay? Kasi walang makakagawa nun, kundi siya naman. Kaya ang punto po dito makita natin, na kapag tiningnan mo ang iyong pagdurusa, kagaya, okay, alalahanin mo na marahil ito ay sandali ng iyong pinakamalaking tagumpay. Bakit? Kasi kung gayon ang nangyari na pagdurusa ni Kristo, maaaring gayon din sa inyo. Again, the context is yung mga mananampala, pinapatay sila. Pinarurusahan. Imagine nyo, pinapakain sila sa leon, sinusunog sila, ginagawa sila sulog. Napakahirap. Dinidiscourage yung iba ng mananampalataya. O kaya naman, para itakwil niyo ang Diyos. Pero makikita natin, sinasabi ni Pedro na yung paghihirap ninyo ay makita niyo yung tagumpay mamaya later on. Paano natin makikita na isang tagumpay yung pagdurusa o kamatayan. Kasi kung paano si Jesus Christ ay nagtagumpay sa kabila ng pagdurusa, gayon din po pwedeng mangyari sa isang mga mananampalataya. Okay, kaya ang sabi niya, therefore, okay, nakita natin yung previous from chapter 1 hanggang chapter 3. Kaya therefore, ano yung matututunan natin? Okay, since Christ, dahil si Kristo ay nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo naman ay dapat maging handang magtiis. Kung paano si Jesus Christ, siya yung modelo natin, nagtiis ng hirap, kayo din dapat magtiis. Okay? So, yan po yung salitang therefore. Ang ibig lang po sabihin niyan ay ito yung galing ito sa previous na mga talata. Kaya yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay titingnan natin yung iba kasing mga kulto, sisitas lang siya, hindi naman tinitingnan yung mga nakaraan at yung mga susunod na talata. At ito ay nakasanalay nga dahil nga sa suffering ni Christ in the flesh. Kaya sabi niya, arm yourselves also with the same purpose. Okay? Ano yung purpose? Ay, ano yung layunin? Ang layunin niya ay dapat tayo ay maging handa, magdusa sa laman, sa flesh natin habang tayo nabubuhay. Dahil alam mo, ito ang magbubunga ng pinakamalaking tagumpay. So, hinahayaan ng Diyos na duman tayo sa mga sufferings sa buhay natin. At yun ang gagamitin ng Panginoon para matuto tayo, hindi na natin ulitin yung mga pagkakamali natin, and we'll learn. That's the best teacher sa atin. But again, si Jesus Christ ay hindi naman nagkamali siya, pero makikita natin yun, nagtiis siya. Okay? Importante po yun eh. Yung humiliation bago exaltation. So kahit din sa trabaho, kailangan may training. Kahit sa sports, kailangan mag-rigid ang training mo. I mean, no pain, no gain. Okay?
So, kailangan po natin talaga na matuto, okay, na maghirap, okay, magdusa sa laman. Kasi ito nga ay magbubunga ng pinakamalaking tagumpay. Okay? Kaya, sabi ni Pedro, arm yourselves with the grief ng kaisipang ito. Okay? Kasi nga, sabi niya ay namatay si Kristo at kailangan mong sandatahan ang iyong sarili ng ideyang iyan. Na handa ka rin mamatay dahil naunawaan mo ang sa pagkamatay ay mayroong tagumpay. So, bilang mga mananampalataya, kung paano si Kristo ay naghirap at namatay at nagtagumpay, tayo rin dapat yun din yung ideya natin. Okay? So, sabi nga, kung titingnan nyo yung mga Muslim, bakit sila nagpapakamatay? Ano yung ideya nila? Ano yung kasinungalingan na itinuturo sa kanila? Pag nagpakamatay ka, tapos ay ibibigay mo yung sarili mo, may bomba. Imagine mo, may bomb ka, papamatay ka, suicide. Ano sabi? Ano sabi ng mga Muslim? Merong 72 virgins. Kalaswaan pa rin, hilit pa rin ng laman. Yung namang lalaki, magkakaroon ako 72 virgins, papakamatay. Ito yung kasinungalingan yun. Pero tayo hindi. Ang ideya natin, si Kristo meron tayong magandang halimbawa. Siya namatay. Merong dahilan. At yun nga, iligtas tayo sa kasalanan, iligtas tayo sa demonyo, iligtas tayo sa kaparusahan ng Diyos. Ano nangyari sa kanya? Nakamit niya yung mataas na supreme excellence o yung karangalan. Di ba? Siya nasa langit. Okay? So, bilang mga mananampalataya, hindi po iba yan na sinasabi ni Pedro. Kasi sabi ni Jesus Christ, sinasabi ko sa inyo ito upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa pakikipagkaisa sa akin. Bakit? Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundo na ito. Habang ikaw ay follower ni Jesus Christ, magkakaroon ka talaga ng persecution. Pero sabi niya, ngunit tibayan ninyo ang iyong loob. Bakit? Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kita niya? So, bilang mga mananampalataya, kusang loob natin na tanggapin ang potensyal ng kamatayan bilang bahagi ng buhay Kristiyano. Okay? At talagang papatayin tayo, kaya makita natin, isa yan sa sinasabi ng ating Panginoon. Sabi niya, ang hindi pumasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ito yung requirement ng Panginoon kung talagang gusto mong maging mananampalataya. Pumasan ka ng krus. Okay? At ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakamit ito. Anong ibig niya sabihin? He was saying, be willing to die for me. Be willing to give your life. So, kapag talagang totoo kang mananampalataya, handa kang ibigay ang iyong buhay sa Diyos. Okay? So, yun yung sinasabi, arm yourself. Sandatahan mo ang iyong sarili ng ideyang ito. You are willing to die. Tingnan nyo yung sample na makita natin sa 2 Corinthians 4 verse 10 to 11 to 12. Sinasabi ni Pablo. Sabi niya, laging taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Kristo. Upang sa magitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan. They are willing to die. Okay? Alang-alang kay Jesus. Upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. At habang kami dahan-dahang namamatay, kayo naman ay magkaroon ng buhay. Kita niya? No, nakita ninyo na ang kamatayan ni Kristo at nakita ang tagumpay ni Kristo rito, kaya't sinandatahan nila ang sarili ng parehong ideya. Nahanda akong mamatay para kay Kristo. So si Pedro na siyang sumulat ng 1 Peter, si Pablo na siyang sumulat sa Corinto, ay may parehong bagay sa ilang isipan. Yung ideya. Kung merong masamang ideya ang mga NPA, mga tinuturo sa mga kabataan, may masamang ideya, ang mga Muslim, sa atin iba. Di ba yung iba yung mga Muslim, mga komunista, handa sila magpakamatay sa kailang ideya, ideolohiya o sa isipan. Pero tayo iba. Right?
handa tayong mamatay para sa Panginoon. Okay? So, matutuklas na natin dito, ito yung pinakasukdulan nating sandata. The ultimate na weapon. Okay? May napanood ako sa, dito, sa Netflix, yung ang pangalan niya, Cast Hero. Parang superhero. Kaya hindi siya namamatay, binabaril siya, pag may pera siya. Pag wala siyang pera, mamamatay siya. Kaya pinag-agawa, ang ganda naman yun. Yung iba nakakatawid sa ganito, malakas yung hangin, ganyan. Pero siya, kahit barilin siya, pag may pera siya, nabubuhay siya. Sabi niya, magandang weapon yun. Okay? And hindi po yung ganun. Okay? Ano yung ibig sabihin ng ultimate weapon? Tingnan nyo. Kung meron kang yung pinakamasamang magagawa sa iyo, okay? Di ba, patayin ka? Di ba, pag may kalaban ka, papatayin ka? Pero mula sa iyong pananaw, ang pinakamagandang mangyari sa iyo bilang mananampalataya ay mamatay ka. Gusto mong mamatay kasi hindi ka na magkakasala, di ba? Kasama ka na ng Panginoon. Kaya, hindi ka pa na makakapamatay. Kaya papatay kita. Isuko mo na yung pananampalataya, itatwa mo. Patayin niyo ako, okay lang sa akin yan. Kapag gano'n ang kaisipan mo, hindi ka napapatayin. Tama? So, kaya yun po yung makikita natin na ultimate weapon po natin. Okay? So, yung makita natin na, kita mo, gaya ng napakaraming martir. Okay? The martyr. Yung mga missionary, makita natin sa kasaysayan ng iglesia. They are willing to die. Okay? Handa silang mamatay dahil sinandatahan nila ang kailang mga sarili ng parehong idea na may dakilang tagumpay sa kamatayan. Okay? So, yan po yung ating tinalakay at makita natin sa ating continuation. Makita natin na si Jesus Christ ay namatay at nagtagumpay sa kasalanan. Okay? At makita natin na si Jesus ay namatay at nagtagumpay laban sa kasalanan. At ang sabi nga po sa verse 1, dahil siya ay nagdusa sa laman, okay, ano pong ibig sabihin ng nagdusa sa laman? Ang ibig lang po sabihin niyan ay namatay siya. At kung namatay siya, tumigil na sa kasalanan. Kasi ang patay, okay, hindi na nagkakasala. Tama po ba? Okay? Kaya ang tanong, masama ba ang kamatayan? Okay. Alam niyo po ba ang nangyayari kapag ang tao ay namatay? Hindi na po siya nakakasala. Okay? Mabuti yun, di ba? Bakit? Kasi bilang mananampalataya, kinaiinisan natin o kinamumuyan natin ang kasalanan. Tama? At nais nating maligtas mula sa kasalanan at ang nais mong maging makadiyos, mabuti, dalisay, banal, at walang bahid. Yan po ang naisin ng isang mananampalataya. Okay? Kaya ito po ang binabanggit ni Pedro sa mga pinag-uusig na Kristiyano na harapin ang tagumpay sa kamatayan. Kahit po pinagpapatay sila, sinasabihan nila na harapin nyo ito. Kahit kayo patayin, mayroong tagumpay dito. Okay? Kasi nga, hindi na kayo magkakasala. Okay? Mapapalapit kayo sa Diyos. Gusto nyo kalugod-lugod na kayo sa Panginoon. Okay? So, tandaan natin, ang pinakamasamang magagawa ng masungit at mapang-usik, okay, sa mundo ay ang pagpatay sa mananampalataya. Pero kung ito, ang mananampalataya ay handang mamatay, hindi ito banta, hindi ka matatakot. Okay? Nakita niyo po ba yun? Ang namatay ay tumitigil na sa kasalanan. Okay? So, tandaan po natin na ito ay papasok ka sa isang kalagayan, isang permanente, walang hanggang kalagayan na malaya na sa kasalanan. Okay? Kausap ko si Pian isang araw nung ako'y dumalaw. Okay? Sabi ko sa kanya, pinag-aaralan ko aming message sa church ay patungkol sa kamatayan. Okay? Kung alam mo lang ang ibig sabihin ng kamatayan sa isang mananampalataya, titigil ka na sa kasalanan. Okay? So, permanente na yun.
At wala ka ng hirap, wala na ka ng sakit, wala ng pagdurusa. Sabi niya sa akin Pastor, ang prayer ko talaga 100% miracle healing sa nanay ko. Pero pinaalam sa akin ang pinaka-the best daw na healing sa kanya ay yung kamatayan niya. Okay? Pero i-analyze natin, tayong mga tao, yung mga Pilipino, ginagawa rin natin ng lahat para mapigilan yung kamatayan sa ating mahal sa buhay. Pero kung titingnan nyo ang kalooban ng Panginoon sa isang mananampalataya, titigil na yung kasalanan. Wala nang hirap kung alam nyo ng hirap ng may sakit kayo. Diba? Sabi nga ni Ibay, nung nagkasakit siya, mainit yung ulo mo. Nasisigawan mo asawa mo, nasisigawan mo anak. Ang hirap. Diba? Tama. Nakakasala ka pa. Diba? Kaya sana makita natin na pag pinag-pray natin, of course, we'll pray for healing. Pero ang pag-pray natin, thy will be done lagi ang Panginoon. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, pahabayan pa, o baka naman gusto na ng Panginoon pagpahinga na. Okay? Kasi yung kamatayan ay pagtigil nga sa kasalanan at papasok ka sa kalagayan na isang permanente. Walang hanggang kalagayan na malaya ka na sa kasalanan. Okay? Ano ba ang ating sinusubukan na gawin o yung ating goal sa buhay bilang mga Kristyano? Ano yung ating sinusubukan na alisin sa buhay? Di ba yung kasalanan? Tama? Ayaw natin ng kasalanan. Bagamat nagkakasala tayo, nagkakamali ang Kristyano, hindi pa siya perfecto. Yun ang ayaw na. Ayaw natin. Gustong-gusto natin. Okay? Kung maaari nga lang, ay kuhanin tayo na Panginoon, tapos na agad. Kaya lang hindi pa nga. Okay? Yung gusto mo mamatay, hindi ka mamamatay kung hindi pa kalooban ng Panginoon. Alala ko si Pastor Ray, nung nagkasakit siya, hindi niya alam na may pneumonia siya at COVID. Ayaw niya kasi magpagamot, matigas ulo. Sabi niya, huling hininga ko na. Sabi niya sa Panginoon, bago niya ginawa yun, pag ako nabuhay pa, magpapagamot na. Nagising siya alas 2, buhay pa siya. Nagpagamot siya. May COVID pala siya. Merong pneumonia. Kasi ayaw niya magpatuloy. Pero sabi sa kanya, natakot ka, di ba? Tama. Oo, takot ako. Pero nanalangin ka. Yun ang kaibahan mo. Binuhay ka pa ng Panginoon. Pero sa ibig niya, patay na. Kaya araw niya ayaw magpaturo, ay marami rong namamatay. Namamatay sa nervous yun. Kinabahan yun. Ama, ikaw pa ako, pastor ka, kinabahan mo. Yun ang biyaya ng Diyos, matuto. Kaya ngayon, sinesermonan niya yung mga miyembro niya, ayaw uminom ng gamot. Takot sa gamot. Sinesermonan niya. Kasi, natuto siya Tamad din siya Tama? So, kapag namatay ang isang mananampalataya, siya ay papasok din sa isang permanenteng kalagayan na malaya na mula sa kasalanan. Si Kristo po ang modelo niya. Okay? Siya ang ating modelo. Totoo yan kay Kristo. Pero sasabihin nyo, hindi naman nagkasala si Kristo Perfect naman siya. Totoo. Sinless si Jesus Christ. Pero tingnan nyo ano sabi sa Biblia. Tingnan nyo mabuti. Sabi niya, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo, in likeness ng tao makasalanan. Hindi siya nagkasala. Okay? Upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na siya ang kasalanan at umaalipin dito. So makita natin sa wikang Ingles, maganda kasi. Sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Hindi talaga siya nagkasala. Okay? At hindi na sabi nga dyan, siya ay naparito, okay? Hindi lamang sa wangis o likeness ng makasalanan naman, kundi para sa kasalanan. O baga siya yung nag-represent sa sinful na tao. Okay? Kailangan bayaran. Kasi ang kasalanan, matuwid ang Diyos. Banal ang Diyos. Hindi pwedeng magsama ang Diyos na banal at makasalanan tao. Kailangang bayaran yun. Kaya siya yung nag-represent. Okay? Hindi talaga siya makasalanan, pero siya yung nag-substitute para sa iyo at para doon sa kasalanan. At ito, tingnan nyo,
Pagkatapos noon, nagpasailalim siya, nagpasakop siya yung kanyang sarili sa mga masasamang tao. Na anong ginawa sa kanya? Gumawa ng masamang bagay sa kanya. Kaya siya ang nakaramdam ng bigat ng kasalanan. Mamaya pakikita nyo, tingnan natin, re-reviewin natin. Yung lahat ng naramdaman ni Yesu Kristo, yun ang dapat maramdaman nyo at ako. Ano? Kaya siya ang ating modelo. Sabi niya sa Biblia, He was made sin. Hindi nagkasala si Kristo. Maliwanag yan. Ngunit dahil sa atin, itinuring siyang makasalanan upang sa magitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Yun ang purpose. Hindi tayo matuwid. Makasalanan tayo, may utang tayo. Pero siya yung nagbayad. Para ano? Clean tayo sa harapan ng Diyos, maging matuwid tayo. Wala tayong utang. At hindi lang yung sabi niya, dinala niya o He bore our sins sa kanyang pagkamatay sa krus. Pinasan niya ang bigat ng ating kasalanan. Upang tayo mamatay sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo pinagaling sa magitan ng kanyang sugat. Pag tumatanda ka na, ang hirap magbuhat. Kung magbuhat ka ng mga tools, dapat kasi may trabaho ka. Ang dami tools. Bigat na bigat ako. Ang tools pa lang yun. Bigat ng kasalanan ng tao. Dala-dala ng Panginoon Lord. Wow. Tiniis mo lahat yun. Okay? Ang sabi nga ay, dumating siya sa wangis ng makasalanan ng tao. Naparito siya upang tanggapin ang pinakamasamang kasamaan na magagawa sa kanya ng mga makasalanan. Ang nangyari, siya ay nagtungo sa krus at ginawang kasalanan. Nagdala ng kasalanan, ngunit nang siya ay mamatay, siya ay malaya na sa kasalanan. Kanya? Ang lahat ng kanyang tiniis sa kanyang pagkakataong tao ay tapos na. Nana, sabi ni Sammy, Nana, tapos na. Okay? Tapos. Wala na siya sa wangis ng makasalanang laman. Yun ang gustong ipakita ni representahan ng Panginoon. Nung namatay si Jesus, malaya na siya sa kasalanan. Natapos na ito, wala na siya sa wangis ng kasalanan. Ano siya ngayon? Siya ay naroon sa isang niliwalhating katawan. Yes. Meron siyang glorified body at hindi na kailanman mapapasailalim sa masamang gawa ng masamang tao at mga demonyo. Hindi na siya paparusahan, hindi na siya gagambalain ng demonyo, hindi na siya tutuksin, hindi na rin siya muling magpapasa ng kasalanan at ito ay minsan at magpakilanman. Yun ang na-accomplish ni Jesus Christ. Okay? Kaya makita natin si Jesus Christ, kung ano yung nangyari, gayon din naman si Kristo sa kanyang kamatayan, tumigil na sa kasalanan. Wala na siyang kinalalaman doon sa kasalanan, wala na itong kinalalaman para sa kanya. Kaya ang sabi ni Pedro sa atin, sandatahan ninyo ang iyong mga sarili ng parehong kaisipan. Magkaroon kayo ng the same mind. Kung ano yung tinuturo ni Jesus Christ, yun ang isa-isip natin. Okay? Kung gusto mo na magkaroon ka ng sukdulang sandata, tapos maintindihan mo na kapag namatay ka, malaya ka na sa kasalanan magpakilanman. Kaya kung ganoon ang ating magiging pananaw, kaya meron tayong sukdulang sandata, the ultimate weapon, kahit patayin tayo, kahit na threat, lindol man yan, o pagwawakas mo, lahat na sabihin mo, basukahin ka man o bariling ka, hindi ka natatakot. Kasi after noon, tapos na ang pagdurusa mo sa mundo na ito, mapapasahan ka na ng Panginoon. Okay? So, yan po yung makikita natin na napakagandang katangian, okay, ng isang mananampalataya na merong sukdulang sandata. Okay? So, tandaan po natin, walang taong perfecto. Okay? Ang tao lamang na tanging walang kasalanan ay patay na sa laman. Even Christians. Okay? Patay na sa mundo nito. Okay?
So, sino man sa kanila na nabubuhay sa mundong ito ay mayroong kasalanan sa kanilang buhay. Kaya si Kristo, sa magitan ng kanyang kamatayan, ay pinalaya na sila mula sa makasalanang kapangyarihan na kusang loob niyang ibinigay ang kanyang sarili sa magitan ng pakikipagkaisa sa tao sa pagkakatawang tao. At sa magitan ng pagpasa ng kasalanan ng tao sa pagpapako sa krus ay pinalayan na sila, sa ilang isipan. Kaya makikita natin sa Hebrews chapter 12 verse 2, tingnan nyo. Ituon natin ang ating paningin kay Yesu Kristo na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Tingnan nyo dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. So, nung papunta siya sa cross, merong kagalakang maghihintay sa Kanya. Ano yung kagalakan na yun? Ang kagalakang, ang pagiging balaya, magpakailanman sa kasalanan. Kung paano ang Panginoon ay naghahangad na ganoon na maging free tayo sa kasalanan, hindi sana tayo. Hindi man tayo maging perfecto, meron tayong desire. Okay? So, tandaan po natin na maaari rin nating asahan ang kamatayan dahil pinalaya tayo nito mula sa kasalanan. Okay? So, huwag nating katakutan ng kamatayan sapagkat ito ang magpapalaya sa atin sa kasalanan. Kagaya ni Jesus Christ, ina-anticipate niya yung kamatayan sa cross kasi pagkatapos siyang mamatay, mabuhay na muli, wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa Kanya. Tapos na. Okay? Ang hirap kasi ng nabubuhay sa kasalanan. At para maintindihan po natin kung kaisipan ito, tingnan po natin ang sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 7 verse 5. Si Pablo po ay Kristiyano na rito. Okay? At sabi ng iba, hindi daw Kristiyano. No, Kristiyano na siya. Sabi, noong tayo namumuhay pa, noon, okay? Ayon sa ating likas na pagkatao. So, speaking about yung nakaraan nung hindi pa siya mananampalataya. Ang ano yung kanyang pinamumuhay, ang ating mga masisamang hilig na pumupukaw ng kautusan na nag-uudyok sa atin na gumagawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. So, makita natin dito na meron sa katawan natin yung tinatawag ng simple passion. Mayroong hilig, kumbaga, mag-i-incline ka, di ba? Mamimili ka, mas lamang yung negative. Timos, magkwento lang kayo, magbalita ka. Mas mabilis kumalat yung negatibo chismis kaysa sa mabuti. Di ba? Kasi yung simple passion natin, masamang hilig natin, mas gusto natin yung masama kaysa mabuti. Okay? Yan po ang problema ng tao. Okay? At sabi niya pa, ni Pablo, I know that nothing good dwells in me. At alam ko walang mabuting bagay na nanatili sa aking katawang makalaman. The flesh. Kaya kong naisin ng mabuti, meron kang ginagawa, hindi mo lang magawa ang mabuting ninanais mo. O gaya ng sinasabi nga natin, may labanan, there is a battle inside us. Okay? Pero nung hindi ka mananampalataya, walang battle yan. Ikaw yung gusto mong hilig na lang mo, gawin mo. Pero kapag mananampalataya, may battle. Kapag may battle, ibig sabihin may spirit ka na. Pero kapag walang battle, walang labanan, ibig sabihin walang espiritu. Kung ano lang hilig na lamang mo, sundin mo na. Okay? Pero sabi dito sa Romans 7 verse 23, ngunit may mga ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isipan. Ipinapalipin ako ng kapangyarihan ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. Okay? So, meron na, bagmat isa tayo isang mananampalataya, may bagong nature lang binigay sa atin. Pero yung nga pa nating likas nandito, na kasalanan, nananatili pa rin yan. Okay? Binibigyan na lang tayo ng bagong karakter ng Diyos, yung pag-ibig. Okay? Pero yung hindi nito natatanggal yung simple nature pa sa ating buhay. Kasi nga, makalaman ko
hanggang nandito sa flesh. Mamaya makikita niyo kung bakit napakaganda na mamatay tayo, kasi kapag hindi namatay, hindi mapapalitan yung luma. Okay? Kaya tandaan natin mga kapatid, hanggang nabubuhay ka sa katawang ito ng tao, mayroon kang problema sa kasalanan. At ang tanging ginhawa na makukuha mo ay kapag umalis ka na sa katawang ito. Kapag namatay na ang iyong laman. Okay? At ito nga, tingnan nyo. Sa 1 Corinthians, makita natin yung comparison o paghahambing. Okay? Sa muling pagkabuhay. Basahin natin. Ganyan din ang muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok. May mga katawan natin na nagkasala, may sakit, mabubulok yan. Maagnas, magiging alikabok, alabok, di ba? Ngunit ang mabubulok kailanman, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. At tingnan nyo, kapag hindi namatay ang isang pisikal na tao, hindi mapapalitan ng katawang hindi nabubulok. Yung resurrected body. Nakita niyo yun? Sabi niya, pangit, mahina ng inilibing, kasi pumapangit ka. Kita niyo yung mga may sakit. Di ba? Pumapayat, nangingitim. Pero ang sabi niya, maganda, malakas kapag muling binuhay. Sino mo yun? Sabi, inilibing na katawang panlupa. Muling mabubuhay bilang katawang panglangit. Kung may katawang panglupa, mayroon din namang katawang panlangit. Nakita niyo the blessedness kapag ikaw ay mananampalataya. Hangit ka. Mahina. Pero maganda at malakas kapag muling nabuhay. Kaya may pag-asa ka pa kahit hindi ka naman Ricky-Bello, no? Sabi pa dito sa verse 49, kung paano tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, si Adan, matutulad din tayo sa taong naggaling sa langit. Natin yan? Kaya tandaan natin mga kapatid, hanggat di tayo namamatay lamang, ay hindi natin makakamit ang walang kasiraan, marangal, maluwalhati, at makapangyarihan espiritual na katawang panangin. Kaya huwag natin mga kapatid, kung kalooban talaga ng Panginoon na mamatay ang isang mananampalataya, huwag nyo nang hadlangan. Kasi papalitan nyo. Sabi nga ng Biblia, kay Lazaro, at sa kay mayaman, sabi ni Abraham, alalahanin mo, nagpasasa ka. Si Lazaro naghihirap. Pero ngayon, nagdurusa ka. Si Lazaro, inaaliw. Mas maganda ang kalagayan ng isang mananampalataya. Natin niyo, sa mga hindi mananampalataya, hindi naintindihan niyo. Ayaw nga pakinggan nila yan eh. Baka meron sa inyo, ayaw niyo pakinggan itong mga sermon ko na ito. But this is true. Hindi kasi sinungalingan to kasi nakabase ito sa ginawa ni Jesus Christ. Hindi tayo nakabase sa mga reliyon na pinagbabasihan ay mali, at kung hindi nyo kinikilala si Jesus Christ na Diyos na nanaog sa lupa, namatay sa krus para bayaran ang ating kasalanan. Kung hindi mo kinikilala na siya nag-substitute sa iyo, mamamatay ka lang nagdurusa sa impyerno. Kung ikaw naman ang nananampalataya sa Kanya, it is a blessed na mamatay para sa Kanya. Hindi mo itatatwa, hindi mo itatanggi kung mayroong persecution, hindi mo itatatawa si Yesu Cristo. Ano pa sinabi ni Pedro? Nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan kamatayan ng iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa utusan. Nakagat na ba kayo ng yung B? Pakasakit, di ba? Nararamdaman nyo kapag nabubulog o may tumuklaw sa inyo, ang sakit. Okay? Hanggat buhay kayo, mararamdaman nyo yun. Ang tibo po noon, yung sakit na yun ay yung kasalanan. The more na nandito tayo,
nararamdaman natin ang epekto ng kasalanan sa ating buhay. Okay? At kung ikaw ay mamatay, wala na yun. Wala na yung tibo na yun. Wala na yung sakit na yun. Okay? Kaya ano sinasabi sa atin? Ngayon, sabi niya ay ngayon, dahil yan ang ating layunin, okay? At dahil yan ang ating kapalaran, hindi tayo natatakot sa pagdurusa dahil ang pinakamasamang magagawa ng pagdurusa ay ang pumatay sa atin at mabigyan tayo ng pinakamahusay. Okay? That's the best na mahusay sa atin. At ang layunin ng ating buhay ay magdadala sa atin sa kasakdalan na walang kasalanan. Okay? Kita niyo yan. Yan po ang magagawa ng isang tao na mananampalataya na siya ay may layunin na sumunod sa Panginoon at hindi na tayo natatakot sa pagdurusa. Okay? Kaya sana ay tayo ay lumago sa ating pag-iisip na hindi tayo natatakot sa kamatayan sapagkat lahat naman tayo ay tuturian. Okay? Lahat tayo sa huli ay makakamit ang biyaya ng kawalang kasalanan. At kung iisipin mo na ito, dapat mo sabihin, mas maaga ba o mas mabuti bang makamit yung kamatayan o hindi pa? Okay? So, yan po yung ating mga katanungan. Okay? Pero habang hindi pa nangyayari sa atin yun, yung tayo ay mamatay, hindi pa tayo exempted pa sa kasalanan, anong dapat natin gawin? Anong sabi diyan sa verse 2 ng chapter 4? Kaya nga, mula ngayon, hindi ka papatay. Okay? Hindi ka pa perfecto. Anong dapat mong gawin? Mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa nasa ng laman. Naintindihan niyo ba yun? So, ang perfection natin makakamit pag tayo namatay. Pero hindi pa tayo patay. Ano dapat natin gawin? Okay? Mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi na sa nasa ng laman. Okay? Yan po yung sinasabi na talata, nais kong maging handa sa ideya na ito upang ang natitirang panahon ko sa laman, habang nabubuhay ka pa, ay hindi na ka mabuhay sa kahalayan ng mga tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Sample lang, makita natin ito. Sa verse 3, sinasabi, ano yung mga kahalayan ng laman? Sapat na ang panahong inaksaya ninyo. Wasted na yun. Sa paggawa ng mga bagay na kinumalingan ng mga hintil. Ano yun? Kahalayan. Pagnanasa ng laman. Paglalasing, walang habas na pagsasaya, yung party-party, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kita niyo? So, habang nabubuhay ka bilang mga mananampalataya na, iwasan mo na raw yung mga kahalayan na ginagawa ng tao. Bagkus, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Tingnan niyo. Paano natin iugnay yan? Kung ang layunin ng buhay mo ay ang kawalang kasalanan, sa huli kailangan kong makarating doon. Okay? So, ibig sabihin, that's our goal in our life. So, yun ang gusto natin. Kaya habang hinihintay natin yung mga kapatid, kailangan tayong mamuhay ng umiiwas sa kasalanan. Okay? So, habang hinihintay natin yun, hindi pa nga yung perfect tayo. Kailangan nating mabuhay sa natitirang panahon ng ating laman hanggang sa araw na ako'y tumigil sa kasalanan sa magitan ng kamatayan. So while we're waiting sa ating kamatayan, ay talagang kailangan umiwas tayo. Hindi na para sa kahalayan ng tao, kundi para sa kalooban ng Diyos. Dahil yan ang layunin ng aking buhay, kailangan kong ilipat ang aking buhay sa tamang landas ngayon. Okay? Kaya tanong mga kapatid, ano ang ikinabubuhay mo ngayon? Sabihin, what is your goal in your life? Okay? So sana ay umiwas tayo sa kasalanan at wag na nating
gamitin yung ating sarili sa mga masasamang pagnanasa, kundi tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Okay? Tingnan natin yung pinaka-practical application na ito. Sabi niya ay, kung nagtagumpay si Kristo sa kanyang kamatayan, ikaw din ay lumabas sa pareho pag-iisip. Dapat ito yung labas din ang iniisip mo. Na ikaw ay patungo sa isang tagumpay laban sa kasalanan. Okay? At hindi ito darating sa iyo hanggang sa iyong kamatayan. So, yung the perfectness, okay, ng talagang victory sa kasalanan ay hindi mangyayari hanggang di tayo namamatay. Kaya ang iyong kamatayan ang magiging pinakadakilang tagumpay mo. Okay? At dahil ang layunin ng iyong buhay, ang kamatayan, nagpapalaya sa iyo mula sa kasalanan, kung gayon ang kasalukuyang panahunan ng iyong buhay, the present time mo, ay dapat ng paghandaan ang layunin ng iyong buhay na maging malaya hanggat maaari dito ngayon, now, kaya sa natitirang panahon ng iyong buhay sa laman, hindi mo hinahabol ang mga pita ng mga tao. Ang ginagawa mo ngayon ay sinusunod na ang kalooban ng Diyos. So, kagaya sa iyo mga kapatid, ay tinatawagan ni Pedro na iwasan na ang kasalanan at huwag na tayong mamuhay ayon pa sa ating masasamang pagnanasa na nakaugat ito sa ating laman, kundi makita natin na habang nabubuhay tayo bilang mga mananampalataya, ay mamuhay na tayo ayon sa kalooban ng Diyos. At para mabigyan tayo ng linaw pa, sabi ni Pablo, okay, ni Paul, si Paul ang sumulat dito. Ano sabi niya sa mga mananampalataya? No? Sabi niya, nung una, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Spiritually dead sila. Ibig sabihin, malayo sila sa Diyos. Bakit? Kasi sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundo nito. Masama talaga ang takbo ng mundo nito. Bakit? Nagpapailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang Espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Okay? Ito niya. Dami ang totoo, sa totoo lang, tayong lahat. Hindi siya exempted, si Pablo. Tayong lahat ay dati namumuhay ayon sa ating laman. Kung yung gusto ng ating laman, sinusunod natin. At sinusunod natin ang masasamang hilig ng katawan at ng pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, sitwasyon ng tao, kabilang tayo sa mga taong kinabubuotan ng Diyos. So, ibig sabihin, yung mga taong namumuhay ayon sa laman, sinusunod yung hilig nila ng katawan at pag-iisip, natutuwa ba ang Diyos? Ano sabi niya? Kinabubuotan tayo ng Diyos. Pero ano sabi ni Pablo? Ngayon, ay hindi. Pero sinabi niya, ngayon ay isa na akong Kristiyano, at sa mga natitirang panahon ko, ay hindi na ako mamumuhay ng ganoon. Okay? Kaya ang layunin ng kanyang buhay, Kristiyano, ay ang pag-iwas sa kasalanan. Dati na yun eh. Okay? So, wag na tayong balikan natin yun. Okay? Para tayo tulungan naman ni Pedro sa ating pag-aaral ngayon ito, ay meron po tayong 2 punto. Okay? Isang napakahalagang pampasigla sa paglayo sa kasalanan. Paano tayo lalayo sa kasalanan? Na dapat nating gawin dahil iyan ang layunin ng ating buhay. Isang napakahalagang pampasigla ay ang isang mabuting alaala. A good memory. Okay? Ano sabi ng Panginoon? Do this in remembrance of me. Okay? Ano sabi diyan? Ano yung magandang alaala? Ano o ang ginawa ng kasalanan kay Kristo? Ano ba ang ginawa ng kasalanan kay Kristo? Okay? Yan po ay makakatulong para tayo ay umiwas sa pagkakasala. Kailangan nating tandaan, okay? Kailangan nating tandaan ang ginawa ng kasalanan kay Kristo. Ano ba ganyan? Para sa ganoon ay kamuhian natin ang kasalanan. At ito din ay makakatulong sa atin para
iwasan natin ang kasalanan. At ito rin ay makatulong sa atin para to avoid o maiwasan ito. Okay? So, para natin malaman ito at makatulong sa atin ito, tingnan natin yung pakiramdam kung ano ang ginawa ng kasalanan kay Kristo. Ayan po siya sabi. Anong ginawa pa ng kasalanan? Sabi yan sa 1 Peter chapter 4 verse 1, sabi yan, since Christ had suffered in the flesh, dahil si Kristo yung nagtiis ng hirap sa buhay na ito, okay? Ano yung ginawa ng kasalanan kay Kristo? Si Kristo ay ano? Nagdusa sa laman. Kung ating isa-summarize yun, ano yung pagdurusa na yun? Siya ay ano? Pinatay. It cost him his life. So, dahil sa kasalanan, na pinatay siya, at ang katumbas nito ay ano? Ang kanyang buhay. Pakinggan nyo ito mga kapatid. Masisihan ka ba kung alam mo ang ginawa kay Kristo? Kapag natanto mo na siyang ginawang kasalanan, perfect siya. Anak siya ng Diyos, second person in the Trinity. Pero, umaga sa ano siya yung napagbintangan. Wala naman talaga siyang kasalanan. Siya yung itinuro na may kasalanan. At gayon din, pinasan niya sa kanyang katawan ng ating kasalanan sa krus. At sabi sa Biblia, ang lahat ng ipinako sa krus ay ano? Sinumpa. Ayon sa Galatia. Tama? Kapag natanto mo na wala naman siyang bahid, perfect siya, dalisay, banal, pangalawang miyembro ng Trinity, hindi siya nakalimuha ng kasalanan, at pagkatapos ay ginawang kasalanan pa siya, pinasan pa nga niya yung kasalanan sa libutan ng kanyang katawan, at kinuha nila ito ang kanyang buhay at pinatay siya. At gayon din, sabi niya ay, Diyos ko, bakit mo ko pinabaya? Ibig sabihin nito ay hiniwalay siya sa Diyos. At nung ipako siya sa krus, ay pinupok ng pako ang kanyang mga paa at kamay, at ilagay siya ng koronang tinik. Sabi na ay tumulo yung laway. Bakit? Pinagtuturuan kasi siya at sinibat ang kanyang tagiliran. Manyo, kung may mahal kayo sa buhay, hinubaran dito, ano mararamdaman nyo mga kapatid? Kapag nakita mo ang lahat ng iyon ay dahil o sanhin ng kasalanan, dapat ito makatulong sa atin na kamuhian natin ang kasalanan. Matutuwa ba tayo, no? Let me give you an example pa. Kung mahal mo si Kristo, okay? At alam natin at nauunawaan natin, okay? Na kapag ang isang bagay na napakahalaga sa atin ay sinalakay, winasak, dinurog at pinatay, doon nagmumula ang puot sa ating puso. Kung hindi man puot sa tao, hindi puot sa ginawa. Okay? Just recently sa Amerika, merong pinatay na yung ICE, yung Immigration Custom Enforcer, babae. Paalis lang siya, binaril siya. Galit ang marami dahil nga naman, hindi naman siya papatay yung enforcer, binaril niya, di ba? Naiinis tayo sa mga ganung pangyayari. Alala ko rin si Pastor nung sa church sa Batangas, during service, merong isang lalaki doon, nang-akasat. Sabi niya, gusto kong patulan eh. Ako, wag. Pag napatulan mo yung masama pa, ano yung nangyari? Nag-away yung magkapatid. Kasi, nagbantaan yung anak. Yung tatay, pinagiganti. Nataga yung lalaki. Patay. Kita mo, hindi ka pumatay. Ay, kung ikaw pumatay, galit ka talaga, mali naman talaga. During the service talagang inaasar sila mo. Nagagalit tayo pag mali, di ba tama? So, ganoon din tayo mga kapatid. Kapag mayroong ginawang masama sa ating mahal sa buhay, just like kay Jesus Christ, at alam natin
ang sanhi ng pagdurusa, paghihirap, pagkamatay ni Jesus Christ ay kasalanan. Dapat kainisan din natin yung kasalanan. Tama? Pangalawa, tingnan natin, makita natin dito na tiyak kung naunawaan natin ang pagpatay kay Jesucristo ay kasalanan because of sin, ay dapat natin ding kamuhian ang kasalanan. Okay? So, iyan po ay isang makatwirang konklusyon na dapat magkaroon tayo ng magandang memorya. Kaya sa ating pagganap mamaya ng banal na hapunan, di ba sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Ang lahat ng pagtitiis niya, hirap, ay dahil sa kasalanan. Kaya huwag na tayong magpatuloy sa pagkakasala. Kasi yan yung nagdala kay Jesus Christ para siya mamatay at maghirap. Okay? So, kamuhian na natin ang kasalanan. Layuan na natin ang kasalanan. Okay? Pangalawa, na bagay na dapat nating tandaan, alalahanin natin ang nagawa ng kasalanan sa mga Kristiyano. Okay? Kayo, bilang mga Kristiyano, pag nagkaroon kayo ng kasalanan sa pamilya mo, nag-aaway kayo, nasisirang, di ba? Anak mo, negosyo mo, di ba? Yung takbo ng buhay mo. Ang ginagawa ng kasalanan ay ginugulo niya tayo, di ba? Hanggat maaari ay gustuhin natin na magkaroon tayo ng linggo na wala tayong kasalanan. Kasi ang kasalanan ay talagang gumugulo sa ating buhay. Di ba? Tama? Kayo na makakapagpatutuan niyan. Okay? So, kaya, sabi diyan sa talatang 1, sabi niya, ang nais, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay nito ay tumatalikod na sa kasalanan. Okay? So, yan po ang nagagawa ng kasalanan sa atin ay labis na nakakaapekto sa atin. Kaya ang tanging paraan upang matigil natin ito ay ang bangatay. Okay? So, sabihin, mamatay na tayo. Physically, hindi na tayo talaga, pero sa kabaligtaran, hanggat tayo ay nabubuhay, tayo ay patuloy na sinasalaki nito. Diba? So, yan po ang masaklap na katotohanan. Kaya sabi po ni Pablo sa Romans chapter 7, verse 20 to 24, sabi niya, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa utusan ng Diyos. May ibang kapangyarihan sa bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Ipinapaalipin ako, kapangyarihan ito sa kasalanan na nanatiling sa aking katawan. Anong saklap ng aking kalagayan? Sino ang makakapagligtas sa akin sa kalagayan ito na mapapahamak sa akin? Sabi diyan, hindi lang tayo, mga mananampalataya, sabi pa dito sa verse 19, nananabik ang sanlilikha na ihiyag ng Diyos ang kanyang mga anak. They were excited. Pero nabigo din ang sanlilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulit iyon ng Diyos gayon, binigyan rin sila ng pag-asa. There is no hope. Okay? Tapos sa verse 21, sabi niya, ang lahat ng nilikha ay pinalaya na ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam natin, hanggang ngayon, dumaraing ang sanglilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. So, yan po ang kalagayan natin bilang mga mananampalataya. Hindi lang ang mga Kristiyano, even the creation, the nature. Kaya makikita nyo yung nangyayari sa ating buong mundo, yung climate change. Kapansin nyo ba? Umiinit, sobrang lamig. Diba? Dahil yan sa kasamaan ng tao. Dumaraing din sila. Okay? Naghihirap din siya. Parang isang babae na nanganganak. Even as yung laban natin sa kasalanan. Gusto niyo bang malaman kung ano yung hinihintay ng buong sanlilikha? The Christian and also the nature na ginawa ng Panginoon, the creation, ang kamatayan at muling pagkabuhay. Kasi gusto natin ng bagong nilalang, gusto tulad nito, gusto din ito ang bagong buhay.
Alam niyo yung pangako ng Panginoon sa kanyang muling pagdating? Sabi niya, I will give you the new earth and the new heaven. Nandun ka. Kasi nga, pasama ng pasama ang mundo. Ganyan? Kaya we have the struggle habang tayo nabubuhay. At tingnan nyo, sabi ni Pedro, ni Pablo kay Timoteo, sapagkat darating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay nito. Ako'y mistulang handog na ibinubuho sa dambana. I'm ready to be offered. Ganyan. So, yan po ang damdamin ng isang mananampalataya. Hindi sila natatakot. Kasi alam nila, there is a struggle. Hindi labanan. Okay? Kaya handaan na siya ibigay ang kanyang buhay. Sabi niya pa dito sa 2 Timothy 4:18, ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan. Di ba kanina? Sino ang magliligtas sa akin sa kasamaan ito? Okay? Sinagot niya rin yun. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Hindi natin ma-achieve talagang perfections dito sa mundo nito. We cannot save planet Earth kahit na ilang puno yung ating ano. Nakita sa Australia, sabi nila ay pinakamainit. Ang daming nasusunog. Sobrang init, grabe. 40 degrees, 43 degrees. Kaya ang daming bushfire. Kaya kahit taon-taon ka magpatayo na tayo ng puno, masusunog dahil sa climate change na ginangyari. Dahil bakit? Kapabayaan din ng tao. Kaya ang Diyos lang talagang asahan natin. Kaya purihin natin siya, magpakilanman sa niya. Paul says, I am looking forward for the day when I die. Because when I die, the Lord will deliver me from ever evil deeds and from bringing me safety into His kingdom. Yun lang pong solusyon. Kaya sabi niya sa chapter 4 verse 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. I have finished my course. I have kept the faith. I'm ready to go. Nakita niyo mga kapatid, yan ang mga damdamin ng mga mananampalataya. Kasi dyan lang matatapos ang kailang struggle sa kasalanan. At sabi nga sa Tito, chapter 2, verse 14, inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan. Linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. So, that's the purpose why alalahanin natin ang ginawa ni Jesus Christ para palayain tayo sa kasalanan. Kung hindi tayo perfecto, but meron tayong desire. Kaya yun ang kaibahan natin bilang mga mananampalataya at sa hindi mananampalataya. We hate sin. At gusto nating makalaya sa kasalanan. At gusto nating makaiwas sa kasalanan. Okay? At ang makakatulong dyan ay kamuhian natin ang kasalanan, hindi lamang dahil sa ginawa nito kay Kristo. Ngunit kung ano ang ginawa nito sa mga Kristiyano. Kaya mga kapatid, napakahirap maging pastor sa mga hindi perfectong mga tao. At wala rin namang perfectong pastor sa mga perfectong tao. Wala po natin yan. At kung makikita natin, even sa church, nagsisiraan, nagchichismisan, okay? Mahirap po maging pastor. Kasi ang pastor ay magtatala ng mga record ng mga kasamaan na ginawa ng kasalanan sa mga pamilya. Kaya pare-pareho tayong kamuhian natin ng kasalanan. Dahil sa ginawa nito kay Kristo at dahil sa sinisira nito ang buhay ng mga mananampalataya. Tayo po yung nalangin. Salamat po Panginoon sa katotohanan sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Ika'y nagtagumpay sa kasalanan, nagtagumpay ka sa masamang demonyo, at nagtagumpay ka sa parusa na maaaring mangyari sa mga taong sumampalataya sa iyo at sila ay hindi na paparusahan magpakilanman. At hindi na ay nakamit mo ang iyong pinakamataas na karangalan diyan sa kalangitan. At salamat dahil dito
ay ang taong na sumampalataya at sisi sa kasalanan at naiinis at nagagalit at namumuhay sa kasalanan ay mapapatawad mo at magiging sakdal sa iyong harapan dahil sa ginawa kay Kristo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na habang nandito sa lupa, kami na hindi perfecto ay mainis sa ginagawa ng kasalanan sapagkat pinapahamak nito ang aming buhay, hindi lang kami, kundi ang aming sambahayan at maging mga tao na sa aming paligid. Kaya salamat po sa iyong biyaya ng pagliligtas. Salamat sa iyong biyaya na kami, Panginoon, ay handang mabago at bigyan ng kalakasan na gamitin namin ang aming buhay sa pagsunod sa iyong kalooban at hindi na sa hilig ng aming laman. Ito po ang aming samo at dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po natin ang Panginoon.